Alright, ayan. So thank you so much sa napakagaling nating host right now. Ayan, so welcome po to our Zoom. Ay ngayon, marami kayong matututunan. Okay, regards about sa ating topic. Ayan, so if you can hear me loud and clear, 'di ba? Pwede mo namang i-type blessings. Yun. Ayan, so I know for sure, okay, you are now excited and ready. Maganda kung meron kang notebook and ballpen, 'di ba? Mai-record mo siya, maisulat mo siya para may babalikan ka. Okay, and shout out din po sa lahat-lahat na makakapanood nito sa YouTube. Okay, kung saan pwede nyong ulit-ulitin hanggang sa makuha nyo okay, yung mga ituturo ko sa inyo right now. Okay, so ang topic po natin for today is part ng very essential okay, sa business po natin which is yung okay, five fingers. Ayan. O, pa-type naman ako ng five fingers. Ayan. Ano nga ba yung five fingers? Okay, yun po yung pinaka-basic okay, na ginagawa po bilang isang negosyante okay, dito sa DBA. Okay, so alamin po natin ano yung pinakaunang topic natin. Okay, I'm going to share my screen with you guys. Ayan, para mas maintindihan nyo how does this okay, works. Okay, paano ka namin matutulungan? Okay? So, going to share my screen with you. Yan. Ayun, nakikita naman po ba? Yes, nakikita naman. Alright? So, pakilala lang po ako. Yan, ano nangyari? Yan. So, ayan. Welcome to Prospecting Strategies. Okay, by yours truly, Ralph Lawrence Angeles. Ayan po. Okay, so as you can see in there po, okay, tuturuan ko po kayo ng ways. Okay, basic lang naman siya actually. Okay, paano nga ba magkaroon ka ng okay? So, ngayon, para mas maintindihan mo, okay, ayan. Share ako, syempre sa second slides na. Ayan, ano yung second slides natin? Yun. Pakilala muna syempre ako. Sino nga ba ako? Okay, bago ako nagsimula dito. Ayan. So, ito po yung background ko. Isa po akong di hamak na simpleng estudyante lang. Okay, so syempre, okay, nakita ko to through online, katulad mo lang din. Okay, nag-scroll habang walang ginagawa. Kasi during that time, sabi ko gusto ko lang din naman ng bago yung buhay ko. So why not? 'Di ba? Magkaroon ako ng another source of income na makakatulong sa akin habang nag-aaral. And blessing this guys, nakita ko si DBA, nakita ko tong opportunity na to. And because of this, diba, yan. Ito yung mga binigay sa akin. So, ginagawa ko po ito bilang estudyante. Nakagraduate po tayo cum laude. Nagkaroon ng resulta, nakapag-travel. We earned our first million, so on and so forth. Ayan. So, ganun po kaganda. Okay, kaya ngayon talagang makinig ka. Okay, isulat mo kasi isa ito sa mga basic okay na kailangan mong malaman. Okay? Yun. Excuse me yan. So ito yung overview po natin. Okay, understanding about prospecting. So meaning to say, ito po yung mga magiging topics natin right now na kung saan tutulungan kita. Okay, maintindihan. Okay, yung kahalagahan, ano nga ba ang prospecting? Ano yung type ng prospecting? Ways, paano ka magkaroon ng prospect? Ano yung importance ng pagkakaroon ng prospect? Eh, syempre, strategy. Okay? Yan, sige. Ayun. So, ano nga ba ang prospecting? Okay, pag-usapan muna natin. Prospecting is the process of finding and connecting with potential people na pwedeng maging part ng business mo. Okay, whether customer, business partners, or client. Para siyang paghahanap ng mga taong may interest, need at willingness na matuto at mag-grow kasama mo. Okay, so guys, as you can see, okay, ang negosyo po natin, this is a people's business. Okay, and gusto ko lang syempre maintindihan mo at maunawaan mo na lahat ng negosyo kailangan magkaroon ng prospect. Okay, Jollibee, anong prospect niya? Tao para may kumain sa kanila. Okay, sa negosyo natin, ang prospecting, mga tao din. Okay, na kung saan, sabi dito, process of finding and connecting with potential people na pwedeng maging part ng business mo. Okay? Yan, willingness matuto at mag-grow kasama mo.
Okay, so dito kasi sa negosyo na hindi ka lang dito magbebenta ha. You are going to grow your own empire. Okay, siyempre magsisimula yun dito sa prospecting. Okay? So, ito po yung prospect categories po natin. Ay, ito ha, tandaan nyo to. Isa ito sa mga kailangan na ma-classify nyo. Meron tayong tinatawag na means, authority, and needs. Okay? So, again, uulitin ko, means, authority, and sino-sino nga ba yung mga means? Sila yung may mga sabihin natin pondo, willing na gawan ng paraan. In short, sila yung may mga trabaho, mga empleyado. Okay, hindi naman kailangan maging mayaman pero dapat willing mag-take ng first step. So, as you can see itong mga taong to, ito yung kailangan mong i-classify. Ang magiging prospect ko ba, dapat katulad mo din. For sure, syempre, para at least maging magaan sa'yo. Kung ikaw OFW ka, dapat ang prospect mo OFW din. Kung estudyante ka, ang pinakamagandang first step para masanay ka, ang prospect mo, estudyante din. Okay, kung empleyado ka, kapwa-empleyado mo din. Okay, kaya dapat matutunan mo itong tatlo, okay, na category po ng prospect para po ma-identify mo sino-sino yung mga pwede mong malapitan or pwede mong gawing kliyente mo. Okay, means, uulitin ko sila yung may mga um, sabihin natin kaya, okay, sabihin natin sumasahod, 'di ba? May inaasahan na kayang gawin yung business mo. Okay, so yun po yung mga means. Okay? Ito naman ang authority. Ito naman yung mga tao na may kakayahang mag-decide para sa sarili nila. Minsan, sumasali rin sila para madagdagan o mapalago ang kanilang kita. Okay? Sila yung mga professionals. Sila yung mga business owners, businessman. Okay? Sila yung mga authority. Okay? Kung ikaw may connections ka, pwede to. Sila yung mga, i-charge. Sabihin natin mga nasa 'di ba, nasa politiko o pwede din 'yan. And needs, ito yung mga tao, may mga problema or goal pa siya na kaya mong masolusyonan. Okay? So, meaning to say, sila yung mga pangangailangan. Sino ba yung mga may pangangailangan? Mga estudyante. Lahat naman may pangangailangan. But then again, hindi ko naman sinasabing maging ano tayo, very specific. Ang sinasabi ko lang is, sila yung may needs. Okay? Categories ng prospects ay may mga estudyante, mga working students, mga part-timers, tapos ba sila yung mga irregular na nagtatrabaho. Yan. So, at least maklasify mo, makategorize mo, okay, yung iba't ibang klase. Okay, tatlong klase rather, okay, ng prospect. Okay, kasi baka nasa category ka ng means. Okay, kayo isa kang empleyado, isa kang OFW. 'Di ba kasi ang mga OFW abroad may mga citizen, may mga OFW, may mga workers, um, may mga tawag doon, permanent resident. So, iba-iba din yung position ninyo. Okay? So, yun. Right? Next. Ayan. Types of market. Nakalagay dito. Meron tayong three types of market. Tatandaan niyo po ito. Kung kanina, meron po tayong category ng prospect. Siyempre, tignan mo kung ano yung background niya. Yun yung background na tinatawag. Okay? So, ulitin ko, siya ba ay naka-belong sa means? Authority with authority, siya ba ay nasa needs? Okay, ito naman, meron naman tayong three types of market. Okay, meron tayong warm market, meron tayong cold market, at meron tayong hot market. Itong warm market na ito yung mga taong kakilala natin. Mga malalapit sa atin o minsan mga bagong kakilala lang na nagkaroon ng chance makilala tayo. Okay, so kung estudyante ka, it's either your schoolmates, classmates, kaklase, kaibigan, di ba? So, kung empleyado ka, katrabaho mo, lahat ng case sa buhay mo, basta, o kaaway mo, pwede mo prospect din yan, war market din yan, di ba? So, kung sino man po, okay, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kaklase, okay, kung sino man nakamit mo, okay, sa dating app, kung saan man, o basta, makikilala ka, diba? At nakilala mo ng sabihin natin kahit panandalian, war market siya. Kasi nga, you know each other. Okay? Pero din tayong tinatawag na cold market. Cold market naman yung mga taong hindi natin kakilala sila. Sa madaling salita, total strangers. Pwede natin silang makilala kahit saan. So, ayan. So, itong
Ang cold market, ito yung mga strangers talaga. Okay, so it's either ma-meet mo sila sa kung saan mang site, sa Facebook, okay, nabundol mo lang, nabigyan mo ng flyer sa labas, yan yung mga cold market. Ito naman ang hot market, ito naman yung mga taong kusang lumalapit sa atin kahit hindi natin sila kakilala. So, yung pinagkaiba nila sa cold. Itong hot market, sila yung usually interesados, galing sila sa ads, galing sila sa post mo, okay, or sa kung ano man ginagawa natin, galing sila sa TikTok, di ba? Yan, galing sila sa mga ganyan. Okay? So again, wag mong kakalimutan to ha. Pwede mong, eto, alam niyo ba guys, ang tanong sa akin palagi, ano ba yung magandang i-maximize dyan, Coach Al? Oh, yan pong tatlo. Okay, kaya nga po nandiyan yan. Okay, dapat maubos mo muna yung warm market mo. Kapag naubos mo yan, ay nako, hindi mo mauubos ang cold market kasi sobrang dami. And, syempre, with the help of our tools na Facebook advertisement, pwede mo itong magawa. And kung ikaw pa mismo, nagkakaroon ka ng chance, 'di ba, na makapag-post, tama po ba, sa TikTok, ma-maximize mo yung social media mo, o di, mas maganda. Okay? Ayan. So, where you can find, sabi dito, where you can find your prospects. So sobrang dami, mga basic lang po ito ha. Kasi hindi ko din alam kung ano ba mga ibang ginagamit. Number one, syempre Facebook. Okay, so mamaya papakita ko sa iyo paano nyo pwede gawin yung paghahanap ng prospects. Number two, Facebook page or dating. May Facebook page po. Ito, syempre, mamaya papakita ko sa iyo kasi kung ano man po ang background mo, dapat ganun ka din. Okay? Sabi nga dito, okay, yan, Facebook groups, ayan. So, join groups that match your market. Okay, kung ikaw OFW, syempre, di ba may mga Facebook groups na pang OFW? Kung empleyado ka, may mga Facebook groups na pang empleyado. Kung meron ka, kung estudyante ka na, may mga Facebook groups na pang estudyante. Di ba? Tapos, later, papakita ko naman sa yan yung mga pwede mo pang mapasok. Facebook, yan, Facebook page pala. So, dating, FB dating. Kung wala ka naman ginagawa, pwede mo itong i-maximize na FB dating. Ito ha, disclaimer lang. Dapat ikaw mismo, kapag ito gagawin mo, ang pinaka mindset mo is mag-prospect ka. Hindi ikaw yung ipo-prospect. Okay, huwag kang mapusok. Okay, magne-negosyo ka. Okay? Ayan. Tapos TikTok and TikTok Live. Yan. So, pwede mo itong ma-maximize, guys. So, for example, tamang-tama for example, kung empleyado ka, di ba, habang gumagawa ka ng kung ano-ano, bibidyo ka ng very, very light, o pwede mo na siyang bigyan ng magandang captions. Tapos, pwede mo siyang i-post. Tapos sabihin natin, wala ka namang ginagawa. TikTok live, pwede ka mag-live. Tawag doon, pwede kang pumasok sa mga live. Yan. Tapos meron din tayong tinatawag na Bigo Live. Ano to? Application. Okay, nausong po ito. Actually, usong-uso din po ito. Kung familiar ka sa Bigo Live, pwede kang kasi meron kang mga tao. As long na may mga tao at decente yung mga tao, okay, na pwede at alam mo, okay, na pwede mong maging client, prospect, go ka. Tapos FB ads, which is very common itong ads na to. Kasi ito na talaga yung ginagamit natin. Okay, tatandaan mo to ha. Facebook, Facebook page and dating, etc. TikTok and TikTok Live, Bigo Live, tapos FB ads. So, i-comment mo naman ano ba yung mga alam mo. Okay, na pwede natin gamitin so that magkaroon tayo ng maraming prospect. Kasi baka makapag-contribute ka. Okay, so yun yung pinakamaganda. Okay? So kung may mga alam ka, you can share, you can maximize, 'di ba? Ay syempre kaya mo to gagawin, hindi para sa gawin mo 100% yung business mo. Hindi. Dapat ikaw mismo meron kang touch with your business. Okay? Yan. Next natin. Yun. Ano importance? Pag-usapan natin bago kayo turuan. Ano yung importance of prospecting? Importance ni prospecting is one of the most important steps sa business. So kahit anong opportunity na gusto mong palagawin. Kung walang prospecting, walang tao na makakaalam sa produkto, opportunity mo. At kung walang tao, wala kita or growth. Kaya ang prospecting ang nagsisilbing foundation ng success. Kaya nga siya yung pinakauna eh. Diba? Prospecting is the first step to building something bigger than yourself. Gusto mong lumaki ang business mo, unahin mong lumago ang circle.
Okay, just like kung anong meron sa atin right now, we have this community, so-called DBA. O, di ba? We have this company, AGG. Tama po ba? So, syempre, nag-umpisa tayong lahat as prospect hanggang sa naging member. So, ngayon, kailangan mo talagang gawin ito. May culture of mahihain ako eh. Di ba? Alam mo guys, wala naman na, okay lang naman maging mahihain ka. But then again, when it requires about sa pangarap, syempre, di ba? Mas maganda, lakasan mo yung loob. Okay? Ayan. Next. Next. Yan. How? Paano? O paano nga ba? O ito. O ito na. Going to share my screen with you. O pag-umpisa muna tayo dito sa Facebook. O sige. Yan. Mag-share ako ng screen. Ay, mali. Yan. Paano ka pwede maghanap ng prospect mo sa Facebook? O sige. Yan. Sige, papaano ka maghanap ng prospect mo sa Facebook? Wait lang ha. Share ko yung aking screen. Share screen. Start broadcast. Ayan, nakikita ko ng may akong screen. Yan. Diba? Sige, ganito. Paano tayo magkakaroon ng prospect mo, okay, sa Facebook? Let's say, for example, okay, ma-maximize mo muna yung friends. Okay, ganito. Punta muna tayo ng suggestions. Ito ha, ito ang gagawin ko for you to able na ma-qualify mo yung yung prospect mo. For example, ito si Drew Sevilla. Ayan. Siyempre, ikaw dapat, ang pinakauna mong gagawin, una mong titingnan is yung, yung profile. Okay? So, he has 2.6 friends with 31 with 1. So, okay naman yung profile niya. So, mukha siya isang, estudyante. Ayan. So, titingnan mo kung active ba siya. Hindi naman ako wala masyadong post. Alis muna. Hanap ka ulit ng iba. Okay, so ito si Geraldine. Meron siyang 2.2. Ayan. Mukhang sumasayaw siya. Ayan, active. Ano siya? Estudyante o pwede mo siyang i-add friend. Okay, so ikaw mismo nakikita mo, dapat ikaw, ito ha, kung magpo-prospecting ka, dapat tinitignan mo, huwag kang nakapikit, nag-a-add ka, nag-a-add. Hindi. Nag-effort ka na lang din naman. Ibigay mo na yung 100%. Okay? Paano naman niya kung gusto ko naman na magkaroon ako ng prospect na OFW din? Sabihin natin, saan ka bang bansa? Sabihin natin, Elma, Hong Kong. Ayan. Ayan yung people. Ayan may mga lalabas dyan. Si Elma Valdez works at Hong Kong. Pwede mo siyang i-add. Tama po ba? Ayan. Sino pa ba? Si Elma Muir, taga Hong Kong. Titinan mo kung active siya. Diba? Pwede mo siyang i-add. Ayan. So, ganun po. Ganun yung prospecting. Mag-add ka. Tapos, tingnan mo lang, ano pa ba ang mga gusto nyo? Sabihin natin, tawag doon, si Mike, Japan. O, yan. Titingnan mo dyan. Ito, Mike Lawrence. Tama ba? Kung pasok siya at alam mo sa sarili mo, okay, yan yung standards mo sa prospect, you can attempt. Okay, yung mga basic na paghahanap ng mga prospect. Okay po. And also, ito pala, bago ko makalimutan, huwag mo din kakalimutan ang pay friends mo sa Facebook. Yan meron kang friends sa Facebook. Okay? Ay, isang-isahin mo yan lahat. Isa-isahin mo yan lahat. Para ma-maximize mo. Kasi one thing for sure, kung meron kang 4.6, okay, 4.4 friends, 4,000, lahat ba yan nakausap mo na, di ba? Okay? Ano pa nakalagay doon? Pa-thumbs up naman kung nakakasabay. Thumbs up. Play natin ganda. Ano pa?
Next naman, sabihin natin yung mga page. Kung OFW ka, syempre, for OFW page, ano ba yung mga OFW page? Hanap ka dyan ng mga pwede mong pang OFW page. Okay, but be aware. Okay, kasi minsan, yung mga OFW page or group page po natin. For example, ito, OFW around the world. You can join that. Pwede ka maghanap ng mga pwede mong makausap. But then again, be aware kasi yung iba po dyan, member na. Okay? Tapos, lalo na yung mga page po na yan. Okay, be aware din kasi syempre, minsan, okay, ikaw pa ma-prospect yan. So, dapat, syempre, maging mataas yung awareness mo. Okay? Ayan o. Yan, may makikita ka naman dyan. Okay? O sa mga kung estudyante ka naman, o pwede ka maghanap, hiring. O yun o, hiring near me. Ayan. Makikita mo dyan, marami dyan ng mga, tapos pwede mo siya, yan o. Kung sino yung mga ano, bakante po ba ma'am? Add mo siya, add mo. Tapos kung accept, message mo. Okay, so sa later on po, sa susunod nating training about invitation, doon ko po kayo tuturuan. Pero as of now, prospecting po. Okay? Ganun lang naman, di ba mabilis lang naman. Kapag wala kang ginagawa, kapag nagtataano ka lang, naka-break time ka, di ba? And instead na manood ka ng mga kadramahan, balita na hindi maganda, di ba? Nagbubrot lang ng mga negativities, hindi, you can maximize it para makapag-contribute ka sa business. Oo, Legaspi, may class, nag-Legaspi ako eh. Oo, yan o. Ba, pwede mo yan. Hanap ka dyan kung sino-sino yung mga naghahanap po. Pwede din yung mga, ako, minsan ang ginagawa ko ganito. First student, sabihin natin, um, fresh grad. Ba, ayan po. Fresh grad job hiring. Ayun, makikita mo dyan, lalabas yung lahat. So, ikaw mismo, maging vigilant ka lang. Pag sinabing vigilant, alam mo yan, mataasan mo lang yung awareness mo. Kung totoo ba sila o hindi. Huwag ka lang basta-basta mag-click kung ano-ano. Okay po, Yan po yun. Next naman, isabihin natin yung FB dating. Wala kasi akong FB dating dito. I-log out ko. Dito tayo sa, dito tayo sa FB dating. Yan. Ito po yung FB dating. Gagawin mo lang, okay, magsa-swipe left, swipe right ka lang. Kung interested ka, i-right mo. Kung hindi ka interested, i-left mo. So, ito, disclaimer lang ulit. Hindi ibig sabihin pag sinabing FB dating, makikipag-date ka na. Hindi. Okay? Prospect po siya. Okay? Let's say, for example, like this. So, for example, ako ganito. Ang ginagawa ko lang, hi, hello. Wow. Kamusta po, taga saan ka? Okay naman po. I'm great, Albay. Thanks for asking. Ano po ba? Di ba? Connected po sa business. Wala akong ibang ginagawang kung ano-ano. Sa ngayon po, sabi ko, that's nice. By the way, I'd like to share that, blah, blah, blah. Okay? So, ganun po yun. So, syempre, ka-qualify mo din yung mga nakakausap mo sa FB dating. Okay? For you to able na magkaroon ng prospect. Okay? Ayan yung mga dapat mong pakatandaan. Naiintindihan po ba? Patype naman ako ng ano, prospect kung ikaw ay nakakasabay. Ayan. Next. Sabihin naman natin. Paano naman mag-maximize ng TikTok? Ayan. Ay, ito pa pala. Pwede mo din. Pwede mo din gawin yung mga nanonood dito. Ayan yung mga viewers mo kung hindi mo pa yan na-message. Hindi mo pa na ito na-message si Dana, message mo siya. Diba? Tell me a little bit more. Diba? So, pwedeng ganun din. Kasi, actually, lahat prospect. Hindi mo na nauubos ng prospect. Ikaw nga, nandito ka. Tama. Yan yung mga yan yung mga pwede mong masendan mo. So, ganun siya. Okay? So, lahat, basta may tao, prospect yan. Ngayon, syempre, ikaw mismo, ka-qualify ka. Anong standards ang meron ka? Okay po? Ngayon naman, dito naman tayo sa dito naman tayo sa Facebook, ay sa TikTok. So, pwede kang ano, pwede kang mag-live. Pwede kang mag-live. Okay, pwede kang pumasok sa mga live. Tapos, pwede mong i-message sila isa-isa. Wala naman mali doon.
Okay? Tapos maganda kung na-maximize yung TikTok mo. For example, like this. O, ayan, may yung Kung student ka na gusto kumita online pero takot mag-start, ito bilang diba? So, yan yung mga nagme-message. O, yan yung dapat in-maximize mo siya. Okay? So, yan po, paano magkaroon ng prospects. Okay? Ano pa bang nakalagay doon? Bigo. O, pwede ka magkaroon ng Bigo. Ang Facebook advertisement naman kasi natin, even na siya. Ito na po yung Meta Business Suite natin. Meron tayong page. Ito na po yung mga nag-i-inquire sa atin. So, mean to say, marami kang pwedeng mag-prospects. Okay? So, aalisin mo lang talaga, syempre, minsan yung mga reasons, excuses natin. Kasi syempre, naiintindihan ko naman, bago pa lang. Tama? But then again, kapag inulit-ulit mo siya, edi maganda yung mangyayari. Yung iba po, minamaximize yung threads. Yung iba, minamaximize yung Instagram. Yung iba, minamaximize yung Telegram. So, kung ano man yung marunong ka na, you can maximize. Coach Rod, nasa abroad ako. Edi, maximize mo yung Facebook mo, maximize mo yung Messenger mo, maximize mo yung TikTok mo, edi mas mabilis. Okay? So, you are not here para pahirapan. Okay po, you are here para matuto at magkaroon ng contributions to guys about your business. Okay po, ano pa? May mga nakalimutan ba ako? Oo, di ba? Mabilis lang naman. Ayun yung page, group page, meeting, etc. TikTok and TikTok Live, Bigo Live, FB Ads. Okay? Oh. So, ngayon, okay na yung how natin. Ayan, ito na lang syempre. Ability of consistency is the mother of mastery. Hindi kailangan mabilis, kailangan tuloy-tuloy. Okay, ang pagpo-prospecting ang tawag ng tanim. Maghahanap ka ng mga taong tataniman mo. Okay, tatanim ka by doing prospecting. Okay po. So, yun yung mga pwede mong magawa as tawag doon, part-time, nasa abroad, okay? Kasi pag may mga pastime ka naman, wala ka namang ginagawa, nagpapahinga ka, you can do it. Okay, ano ba naman yung konting ad, di ba? Ano ba naman yung konting live, post sa TikTok, kung kaya mo, di ba? Ano ba naman yung konting paghahanap, pagpapasok ng mga page, group page. Okay, basta, maging vigilant ka lang, taasan mo lang yung awareness mo, na hindi ka maluloko, okay, at hindi ikaw yung mapoprospect. Okay, ang goal mo mag-prospect at hindi maging prospect. Okay, kasi tapos ka na dyan, kasi member ka na. Okay, so I guess, yun lang din naman sa akin. 'Di ba? Ulit-ulitin mo ito. Okay, you can message your coach or mentor para to clarify things kung may mga hindi ka naintindihan. At abangan mo yung susunod nating trainings. There's about invitations. Okay, para kapag marunong ka na mag-add, mag-prospect, ang next natin gagawin kapag inaccept ka na nila, finalo ba ka na nila, nag-response na sila sa'yo, okay, okay, nag-heart back na sila sa'yo, invitations na sila. Okay, so again, this is Ralph Lawrence Angeles. Pakiulitin ko, consistency is the mother of all mastery. Ulit-ulitin mo lang, hindi mo naman kailangan maging perfect. Sabi nga, you don't need to be great to start. You just need to start to be great. Okay, this is Ralph Lawrence Angeles saying you live rich and God bless you. Bye!